Anunsyo hinggil sa posibleng cabinet revamp, antayin na lang daw. Ayon yan kay E.S. Bersamin mula sa Palasyo. Hindi pa direktang sinagot ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang panibagong alingas-ngas ngayong hapon na umano'y magkakaroon ng balasahan sa gabinete ng Pangulo. Tipid ang sagot ni Bersamin ang matanong ng media at sinabi nitong antayin na lang ang official announcement. Matatanda ang kagabi, diretsahan niyang itinanggi ang unang kumalat na ulat na magbibitiw umano siya sa pwesto. Giit pa ni Bersamin, walang katotohanan ang mga espekulasyon at hindi raw ito magiging totoo hanggat wala namang aktwal na nangyayari. Lumabas sa mga ulat ngayong araw na posibleng palitan si E.S. Bersamin ni DOF Secretary Ralph Recto, bagay na itinanggi naman ni Recto sa isang ambush interview sa Senado kaninang tanghali. Pangulong Marcos tinanggap na ang resignation ni Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amenah Pangandaman dahil yan sa delikadesa. Kinumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang voluntaryong resignation ni Executive Secretary Lucas Bersamin at Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman. Sinabi ni Undersecretary Castro ang pagbibitiw ni Bersamin at Pangandaman matapos madawit ang itungang sa mga usapin ng budget insertion. Sinabi ni Castro ginawa ni Bersamin at Pangandaman ang pagbibitiw dahil yan sa pagkakaroon ho ng delikadesa. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa serbisyo ni Bersamin at Pangandaman. Itinalaga naman ni Pangulong Marcos si Secretary Ralph Recto bilang bagong Executive Secretary habang si Secretary Frederick Gonaman ang bagong Finance Secretary habang si Department of Budget and Management Undersecretary Rolando Toledo ang siya munang papalit kay Pangandaman. Ayan na! The boat is sinking. Group yourself into two. Grabe, shuffle na naman. Alam nyo mga Lods, dito nyo makikita na unstable talaga ang Marcos admin. Kasi simula pa lang, kumbaga walang tumatagal. Di ba? Kumbaga hanggang ngayon, may mga ganito silang ginagawa. Papalitan, isya-shuffle, di ba? Ilalagay dun sa ibang departamento. So, wala talagang stability. O imagine niyo ngayon, si Recto, no? Kumbaga, ginawa na namang executive secretary kapalit ni Bersamin. Diba mga Lods, no? Sinashuffle-shuffle, magkaparehas lang naman mga walang kwenta. Wala bang bago dyan? Wala na talaga mga Lods, nagkanda leche-leche na talaga ang Marcos administration. Diba? Walang tumatagal. Shuffle sila ng shuffle. Tapos pansinin nyo mga Lods, sa Marcos administration din, ang daming nagre-resign. Unstable talaga. Grabe na to mga Lods. Ano na ba ang nangyayari sa kanila? Diba? Basahin natin mga Lods. Breaking news. Breaking. President Ferdinand Marcos Jr. accepts the resignation of Executive Secretary Lucas Bersamin and Budget Secretary Amenah Pangandaman, says Palace Press Officer Claire Castro. If I'm not mistaken, itong si Amenah, di ba, ang isa sa binanggit ni Zaldico sa kanyang video. Bakit ka magre-resign, madam? Ayan na, di ba? Mukhang exciting to. Di ba? Nagsisi-resign na sila. What a mess. What a mess, di ba? There's something wrong dito mga Lods. And bakit kaya nag-resign si Amenah Pangandaman? E-exit na ba, madam? Para hindi ka na matanong pa? Sasalba mo na ba ang sarili mo? Or itatago ka ng administrasyon para hindi na makapagsalita pa? Grabe, no? Yanig kayong lahat kay Zaldico. Buti nga sa inyo. Hindi lamang po ang bombshell ni Zaldico ang naging pagkakataon upang mas lalo pang mamulat ang ating mga kababayan doon sa malawakang sindikato na pinamumunuan ni Ginoong Marcos at ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. 100 billion pesos
And then mayroon pang 56 billion pesos na binabanggit si Saldico batay sa kanyang direktang kaalaman kung paano ipinatupad nila Marcos at Romualdez ang pagiging gahaman upang dambungin at durubuhin at nakawin ang kaban ng bayan. Ngayon kagabi po, sa pagtitipon ng Iglesia ni Cristo at nasaksihan ng buong sambayanan, ng buong bansa, ng mga mamamayang Pilipino, milyon-milyon ang nakarinig sa isa na namang explosive bombshell revelations na noon pa man pinaniniwalaan na ng mga mamamayan na totoo. Subalit kagabi po ay kinumpirma na mismo ni Senator Amy Marcos ang pagiging adik ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos Jr. pati ang asawa nito na si Lisa Araneta at mga anak nila. Ito po ay walang makakabali at walang pwedeng bumangga sa katotohanang ibinunyag ni Senator Amy Marcos sapagkat ito po ay galing sa kanyang direktang karanasan, direktang kaalaman at pagiging bahagi ng pamilya ni Bongbong Marcos bilang kapatid. Malinaw na ang issue sa drug addiction ni Bongbong Marcos Jr. ay isang issue ng mental health sapagkat ang addict na tao ay taong wala sa wastong katinuan. Ito ay seryosong sakit at bisyo sapagkat sinisira po ng iligal na droga ang utak ng isang tao. Kaya hindi normal at matino ang kanyang pag-iisip ng isang taong lulong sa droga. Yan po ang sinabi kagabi ni Senator Amy Marcos Jr. Ni Senator Amy laban sa katotohanan na nagkukunwari pa ang kanyang kapatid na wala siyang sakit sa pag-iisip. Ang drogista o ang lulong sa droga ay isang tao na may malubhang sakit sa pag-iisip sapagkat apektado po nito ang proseso ng decision making, ang proseso kung paano niya tingnan ang mga bagay-bagay, kung paano niya gamitin ang kanyang kapangyarihan at paano niya gawin ang kanyang responsibilidad bilang presidente. Mahalaga po ang mental health ng isang presidente sapagkat pinamumunuan niya ang buong gobyerno at ang buong bansa. Siya po ang Commander-in-Chief ng buong Armed Forces of the Philippines. Si Marcos po ang pinuno ng buong Philippine National Police. At ang buong gobyerno, siya po ang pinakapinuno nito. Kaya kung hindi matino at maayos ang kanyang mental health condition, delikado at apektado ang buong bansa at ang buong mamamayan. Kaya, maliban sa ito ay seryosong health issue na dapat umalis at alisin si Marcos at i-rehabilitate at mag-undergo siya ng paglilinis ng latak ng droga sa kanyang katawan at sa kanyang utak, kailangan po siya magparehab. Yun po ang dapat gawin sa kanya. Aside from that, na ang matagal na panahon o chronic drug addiction ni Marcos ay isang mental health issue na seryosong nakakaapekto sa kanyang pananatili bilang presidente. Ito po ay isang issue ng constitutional at national security concern para sa buong bansa. Bakit constitutional? Sapagkat ang pagiging drug addict at pag-abuso sa iligal na droga ay isang criminal act under the Dangerous Act Prevention. Ibig sabihin po,
sa batas, hindi lamang sa saligang batas, which requires that And the President I don't think that they will have moral that capability. and must obey and follow the rule of law at dapat mabuhay ng naaayon sa batas, ay paglabag din po ito sa specific law on the Dangerous Drugs Protection Act and Prevention. At ito ay isang kriminal na gawain. Ang pagiging lulong sa droga at pagdodurog ni Marcos ng kanyang asawa at ng kanilang mga anak, the way these revelations were presented by Senator Amy Marcos kagabi doon sa Quirino Grandstand, ay isang seryosong aligasyon ng gawaing kriminal ng kanyang kapatid na presidente at ng pamilya mismo ni Bongbong Marcos. Pangalawa, ito ay constitutional sapagkat ang pagiging adik at paglilihim, no, at hindi pagkilala sa tamang proseso ng mga batas at kapangyarihan at otoridad na ikaw dapat ay sumunod sa batas, ay isang issue ng constitutional question of betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution kung ang presidente mismo ay nagdudurog at involved at gumagamit at nag-aabuso ng illegal na droga. When the president violates the law and commits criminal acts, the way siya po ay ipinipresenta ng kanyang kapatid na matagal nang lulong sa drug addiction at matagal nang nai-involve sa paggamit ng illegal na droga, at ngayon sumasambulat din itong iskandalo ng pandarambong na ginawa ni Marcos Jr. These are serious criminal acts that are violative of his oath of office as president. Kaya ito po ay constitutional issue. At the same time, hindi pwede maging commander-in-chief ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police ang isang adik na presidente. Hindi po pwede yun. Bawal yan sa batas. At kaya nga dapat siyang tanggalin. Kung hindi siya magre-resign, pwede po siyang arestuhin. With direct witnesses, hindi lamang si Senator Amy Marcos, marami pa po ang nagpapatotoo na si Bongbong Marcos Jr. ay nagdudurog. Sila Katibinan, nakikita po niya ito kung papaano gumamit ng droga. Sila Lisa at mga barkada nila ni Marcos Jr. And even ang testimonya ni Agent Morales na si Marcos ang nakalagay doon sa targeted drug operations na hindi lang natuloy ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. So ito ay isang constitutional at the same time isang issue sa pangkalusugan at public interest ng tao na hindi pwede manatili bilang Pangulo ang isang lulong sa droga na uri ng presidente. Pangalawa o pangatlo, ang pagiging adik ni Marcos ay may malaking implikasyon sa ating national security. Kaya, sapagkat ito po si Marcos bilang Commander-in-Chief ang namumuno o may otoridad sa pag-mobilize, pag-deploy ng sandatahang lakas. At pwede siyang gumawa ng mga hakbang na hindi naaayon sa tamang interes ng mamamayan at sa pambansang seguridad, kagaya ng kanyang ginagawa na digma-digmaan at tapang-tapangan at kiskisan sa bansang China na pwedeng ikapahamak at magiging resulta ng digmaan na hindi nararapat mangyari, na ikapapahamak at ikamamatay ng mamamayang Pilipino.
Kaya national security issue po ito. Kung ang presidente drug addict, wala sa wastong katinuan ang pag-iisip at siya ay may kontrol at otoridad over the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police, aba, pwede pong gamitin niya ito at magdesisyon ng ikapapahamak ng buong mamamayan at ng buong bansa. Kaya, ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police ay obligado po na ipasiguro na protektado ang mamamayang Pilipino at ang Republika ng Pilipinas. At hindi pwede na pababayaan natin ang ating mga kababayan sa isang drug addict na presidente na gumawa ng desisyon. Again, this is a serious national security issue. This is a serious constitutional crisis. On the part of the government, hayaan ba natin na mananatili bilang presidente ang isang drug addict kagaya ni Bongbong Marcos, lulong sa droga, nag-aabuso ng droga, gumagamit ng illegal na droga, at ito ay isang akto o gawaing kriminal? Hindi pwede po yan. Kung ang ordinaryong mamamayan ay hinuhuli kapag lumabag sa batas, kagaya ng pagdudurog sa droga, pagbebenta ng droga, paggamit ng droga, hinuhuli ka, kinakasuhan ka, at ikinukulong ka. Yan ay dapat gawin din kay Marcos. Dahil kung presidente siya at ginawa niya ang opisina ng Office of the President na bilang kanlungan ng mga gawaing kriminal, all the more na dapat siyang tanggalin sa pagkapangulo, kasuhan at arestuhin. Kasi hindi pwede na ang batas ay selective. Ang batas ay para sa lahat, including ang presidente. Lalo na ang presidente. Ibig sabihin, the Dangerous Drugs Act na isang kasong kriminal at iba pang related crimes, kung ipinapatupad ito sa mga ordinaryong mamamayan, walang dahilan na hindi ito dapat ipatupad laban sa presidente na nagdudurog at gumagamit ng illegal na droga at pwedeng ikapahamak ng buong bansa at ng buong mamamayan. Diyan na papasok ang panawagan ngayon ng taong bayan sa Armed Forces of the Philippines that they should be the protector of the state and the people. With the current situation right now na kinakaharap ni Marcos, iskandalo ng korupsyon, pagnanakaw, pandarambong at ngayon, paggamit at pagkalulong sa illegal na droga, hindi pwedeng manatili na walang gagawin at neutral ang AFP kung lantaran po ang pagiging kriminal ng presidente.